12 alagad. So bahagi yun na pag nilayan natin una na si Jesus ay pumili na kanyang makakatulong. At hindi lang yung kanyang makakatulong, ngunit yung magpapatuloy ng misyon na itinalaga sa kanya. Tawagan natin ay yung mga magmamana, hindi na mo pera yung minamana. Ngunit ganun din yung bilang kabahagi ng paglago ng paghahari ng Diyos. Ito ay napakahalaga rin na makita natin na kinakailangan di magkaroon tayo ng tinatawag na prodigy, o yung mga susunod sa yapak, lalo-lalo na para sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Kaya sabi nga ay patuloy tayong nananalangin para sa bukasyon ng pagpapahari. Kaya sabi ko kalimitan ay idulog natin na magkaroon nawa ng mga magpapari na magagaling mismo sa parokya ito. Sabi nga natin, generally ay kakaunti ho yung ating mga seminarista ngayon, maging sa St. Peter's College sa ating theology. So, kaya po, ngayon mayroong nakahanda pa na ordinahan, pero pagkatapos nito, yung mga ordinahan natin ngayon ay sa susunod na mga taon, pagkatapos sa ordinasyon, ay mamumulot na tayo kasi kakaunti na yung ating bukasyon. So kaya patuloy natin ipanalangin. Mahalaga po yung pagkapatuloy na gawain na itinalaga sa atin ng Diyos. Kaya kasama ko natin ipanalangin, lalo na ngayon, yung panahon na ito, na humihina po yung bukasyon. Kaya kinakailangan mo natin lalo-lalo na ng panalangin para sa mga nagnanais sa tulugan sa panawagan ng Diyos para po sa bukasyon ng pagkapari. Pangalawa, bahagi rin ng pagninilay kung mapapansin natin. Siguro po may tatanong natin na bakit kasama si Judas Iscariote, bakit pa sinama ni Jesus kung siya ay Diyos? Ito naman ay magkakanulo sa Kanya. Dalawang idea kasi ang makikita natin dito. Una ay yung tinatawag natin na predetermination. Talagang naka-determina na itong si Judas ang siyang magkakanulo kay Jesus. Kumisan na talagang inilagay ng Diyos si Judas para yung kanyang trabaho ay ipagkanulo si Jesus. Na kabahagi ba yun sa plano ng Diyos? O yung tinatawag natin na
tinatawag nating predetermination. Bahagi rin ng pagkilala na kaya maaring may, kung tawagin natin, may kutob o maaring pwede na si Judas ay magkaroon sa kanya. Pero hindi lang pwede si Judas. Pwede kahit isa sino mang mga alagad. At hindi nang hulugan na hindi may isa sa katuparan yung pagliligtas ng Diyos kung hindi ipinagkanulo ni Judas si Jesus. Pwede pa rin siya ipako sa krus kahit hindi niya hindi ipinagkanulo ni Judas si Jesus. Kasi pwede rin naman iba ang magkanulo o pwede rin naman iba ang magsuklo ng kinaroroonan ni Jesus. Pero yung kaisipan na yung tinatawag natin predetermination, hindi. Nasa bawat kalayaan ng tao na pumili para kay Jesus o laban kay Jesus. Yun yung nawawag natin kalimutan na tayo ay may kalayaan na pumili, malayang pagpili, hindi pagpili na pinipili. Bahagi mo yun, isa mo yun sa pinangangalagaan na turo ng simbahan na tayo ay may kalayaan pumili para o laban kay Jesus. Kahit ano mo yung sitwasyon na kinabibilangan natin. Maaaring yung mga sitwasyon na kinabibilangan natin ay maaaring pwedeng magpadali o magpahirap sa ating malayang pagpili. Pero hindi po yung nakabase yung ating desisyon sa sitwasyon na kinabibilangan natin. Yun po ay nakabase sa atin kung ano yung magiging desisyon natin, kung ano yung magiging kalooban natin. Kaya bahagi yun, at sana makita rin natin dito na kaya isinama ng Diyos Judas ay sapagkat ang kanyang misyon ay para magbigay ng awa sa lahat. At kahit na doon, sa mga taong maaaring later on, ay hindi siya piliin. Pero ang lahat ay binibigyan niya ng kaligtasan na piliin siya. Pero hindi niya pipilitin ang mga tao na piliin siya. Kaya yun po yung tinatawag natin isang napakagandang kalayaan, tinatawag natin unalienable rights, ang karapatan na pumili para kay Jesus o laban kay Jesus. Yung free will, yun ang tawag natin sa wikang English, ang kalayaan na humili. Kaya bahagi yun ako sa aking makita natin. Kaya sabi na natin, pinili ng Diyos si Judas. Hindi sapagkat gawa lang ang kanyang misyon
ay para pumili laban sa Kanya. Hindi. Ngunit para ipakita natin na ang kaligtasan na dulot ay para sa bawat isa sa atin. At ang bawat isa ay may kalayaan na pumili na tanggapin ito o ang pumili na ayaw na ito. Kaya bahagi yun na kung saan ay nakita ko natin na nawa higit natin mapahalagaan. Kaya kaakibat din po nito yung patuloy nating pangangalaga sa karapatan na malayang pagpili. Kaya isa ito sa pamamaraan na makita ko natin. Kaya para ang tao ay may malayang, may kalayaan na pumili, kinakailangan din yan may sapat na impormasyon, tamang impormasyon. Kasi sabi nga natin, at sana makita rin natin na yung karapatan na ito ng malayong pagpili ay may kaakibat na responsibilidad na nawa pangalagaan natin. May kalayaan tayong pumili para kay Jesus o laban kay Jesus. Kaya ano kinakailangan? Kinakailangan din natin mag-aral, magnilay. Kasi kapag hindi tayo nag-aaral, ay malaki ho yung impact mo kapag yung pagpipilian natin ay wala tayong sapat na kaalaman. At yun ay nakabase sa bawat tao. Kasi tayo mag-desisyon. Hindi mo pwede sabihin natin na pinili ko ito, gawa nila. Mali yun. At dapat bahagi ng ating pananampalataya na tinuturuan din natin ang tao na maging responsable